Ito na yung part 2 ng aming trip to Macau. At sa wakas nga, pagkatapos ng ilang oras na biyahe, mahabang lakarin at napakasinit na panahon ay nakarating din kami dito sa lugar na pupuntahan namin. At dahil nga hindi naman namin alam kung nasaan yung bahay ng ate ko, ay pinasundo niya kami dito sa anak ng ate ko na kasama din namin. Kaya naman pagkakita niya sa kanyang mga magulang ay agad-agad siyang nagmano at nagulat ako sa part na yon kasi yung kasunod niyang matanda ay nagtaas din ng kamay at parang gusto niya ring magmano kay dada. But anyway, balik tayo sa video. Akala nga namin ay pagbaba namin ng bus ay malapit na lang yung bahay na pupuntahan namin. Ay sus ko po, aba naman ay napakahaba naman pala ng lalakarin pa namin. At ito nga na sa sobrang inip namin ay kada pinto na madadaanan namin ay nagtatanong kami kung ito na ba. Ay hindi pa daw talaga at sadyang napakalayo pa nga. Ang bahay kasi nila ay medyo malayo sa estasyon ng bus kaya naman halos ilang minuto din ang nilakad namin bago kami makarating sa bahay nila. At dito nga sa nadadaanan namin ay parang pakiramdam ko ay nasa Pilipinas lang din ako. Para akong naglalakad lang sa Quiapo, sa Binondo. Bukod kasi sa mga lumang building na dadaanan ay madami ding mga shops dito na sa mga tabi ng kalsada. Marami ding mga iskinita na nadadaanan. Kaya talagang parang talaga siyang nasa Quiapo lang. Dahil nga sa medyo malayo na rin na aming mga nilakad at saka ang dami pang mga bitbit ay talagang nakakapagod na rin talaga. Sumabay pa nga ang gutom at ang init ng panahon talaga ng araw na yan. After 45 years na paglalakad ay sa wakas nakarating na kami. O, dyan na daw. Puro tanong nyo kung malayo pa. Kala nyo naman. Pagpasok nga namin dito sa pintuan nila ay nagulat kami kasi yung building ay parang kakaiba. Siguro hindi lang kami sanay kasi iba nga dito sa Hong Kong at iba din nga sa Macau. Usually kasi sa Macau ang mga bahay, ang mga building ay medyo luma na. Napakaliit lang din naman kasi ng Macau kumpara sa Hong Kong. Kaya din siguro ganon. Pagkadating nga namin dito sa loob ay agad-agad na kaming umakyat sa bahay ng ate ko at syempre para makakain na at talagang sobrang daming gutom na namin at pagod na kami. Gusto na naming maupo ng mga oras na yan kasi pagod na yung mga binti namin. At sa wakas nga ay nandito na kami sa kanilang bahay. Pagbukas nga ng pintuan ay expected naman namin ay sila lang yung tao sa bahay na yan. Kaya pagbukas ng pinto ay nagulat ako at bakit hindi namin kilala yung mga taong nasa loob. Tapos mahihina pa yung salita nila tapos may pagkain pa sa mesa. Akala ko talaga may padasal. Pero totoo, yun talaga ang nasa isip ko. Akala ko kasi ay may paisan sa kabilang kwarto kaya may pagkain at nagdadasal sila. Yung pagkain sa labas? Ayun yun, kanila pala yun eh. Kanila ba yun? Pagpasok na namin sa kwarto ng ate ko ay nadat na namin na inaayusan na siya. Ready na talaga siya para sa kanyang wedding. At doon nga nabanggit niya na kami daw ay kakain sa labas at yung inaakala namin na akala namin ay pangpadasal ay yun pala ay handa nila at mga bisita nila yung nasa labas. At dahil nga hindi naman kalakihan yung kwarto nila ay siksikan talaga kami sa loob at sobrang init. At bukod pa nga din sa madami kami ay ang lalaki din talaga ng mga galing Hong Kong. Kaya naman halos karamihan sa amin ay nakatayo na talaga. Kasya ba yan? Dito tayo sa bed. Sure ka? Tingnan mo ang ating mga kamalites. No, Bisita pala nila yung nandun. kaya nga, akala ko sa kapila. Nakakapagod pala pumuntang Macau. No? Ako hindi ako napagod. Hindi ka napagod? Pagod na, pagod bro. lang. Baka bumakat sa aking dress ang aking bilbil. Tara na. Tayo kakain. Wala kayo maguto. Parang masarap to. Ay, ang lalaki. Ako'y konti lang kasi baka sumikip yung aking suso. Ay, sana all. Ikaw din, Emily, kaunti lang. Ang sa inyo, ako nang kakain. Gutom na lang tayo. Kami po ay sanay, mami. Tsara, hindi po kayong mag-alala. Lumayas ka na, Emily. Nakakuha ka na kasi. Hindi pa ako tapos. Pinaplug ka niya. Kami po ay mga taong Hong Kong. Lagay mo dyan. Ang lalaki ng mga taga-Hong Kong. Ay, buray. Mamaya na daw patatamain, te. Mamaya pa ang tama niya sa gabi. Ayaw, may dala kami. Tanggalin ko na lahat, kuya. Oo, sige. Ano sa mga para ano?
alam nga yan. At Oh, may dala ka rin pancit. Pagkatapos namin kumain at makapagpahinga ng kaunti ay nagbihis na nga rin kami at hindi na rin kami nagpakatagal-tagal dun sa bahay ng ate ko. Sumakay na ulit kami ng bus papunta na dun sa simbahan at talaga naman ang bus dito ay sobrang crowded. Ang liit ng bus nila dito. Grabe, nagsisiksikan. Kakagulo. Yan ang ating mga kamarites na ang lalaki. As in, napakaliit ng bus nila. Ilan lang yung seating capacity. Tapos lahat na ay nakatayo na. Kaya naman, halos karamihan dito sa Macau, ang mga tao ay sanay na naglalakad. Kasi instead na makipagsiksikan nga naman sila sa bus, ay siguro ay mas ginugusto na lang nila na maglakad. Na kung tutuusin naman, ay malalapit lang din naman talaga ang mga lugar na dapat puntahan. Yun nga lang, kapag hindi ka sanay, syempre nakakaligaw kasi paikot-ikot din ang kanilang mga daanan dito. Palibhasa nga kasi ay napakasikip, makitid ang kalsada nila at napaka-traffic din talaga pag inaabot ng traffic. Pero in fairness naman dito sa Macau, kahit saan ka magpunta ay napakamura lang ng pamasahe at hindi nagpabago-bago. $6 lang talaga ang pamasahe kahit saan ka pa man magpunta at kahit na anong bus ang sakyan mo. Pag may card ka nga ay maswerte ka pa kasi $3 lang ang pamasahe. O diba, unlike dito sa Hong Kong ay sadya namang napakamahal talaga ng pamasahe dito sa Hong Kong at hindi naka-fix talagang pabago-bago. Depende sa layo ng iyong pupuntahan. At pagkatapos ng ilang minuto ay nakarating na nga rin kami dito sa simbahan na pagkakasalan. Pakitaas. Mainit ha? Kaya, Medyo may kainitan talaga ang oras ng kasal at tanghaling tapat. Talagang tirik na tirik ang araw ng mga oras na yan. At ayan ang ating mga kamarites for today. Hindi pa nga pala sila nakabihis dyan kasi ang plano nila ay dyan na nga sila magbibihis sa simbahan. Gawa ng kung magbibihis sila galing sa bahay ay siguradong pagdating ng simbahan ay agnas na talaga. Ang ating groom for today's video. At ang ating bride. Ang aga natin ay sabi nila kasi, Sabi mo kasi maaga. sabi mo mag-picture pa. Okay lang para magtanggal yung agnas. Agnas na nga ako eh. Agnas na nga. Ko yung ano. Maaga nga din kaming pumunta ng simbahan kasi nga ang call time is alas 12. Pagdating nga namin dito ay bihis na nga sila yung mga kailangan magbihis. Siyempre yung ate ko na ikakasal at siyempre yung mga abay. Mahirap naman din kasing manggaling sa bahay tapos hila-hila nila yung kanilang mga gown. Ay, bawal kayo magkita. At paglabas nga ng ating bride, ay aba naman, napakaganda naman talaga ng ate ko. Ang ganda-ganda ng damit niya. Mapapasana all ka na lang talaga. Pagkatapos nilang magbihis at habang nag-aantay ng oras, ay picture taking muna sila dito sa labas ng simbahan. Para naman pagkatapos ng kasal ay wala nang masyadong abala at diretso na kami sa venue. Total, may time pa naman ang mga oras na yan, kaya sinamantala na nila kahit ang katanghali ang tapat. At makikita mo nga naman ang ate ko, napakaraming alalay talaga. Ay paano ba namang hindi alalayan yan? Ay tingnan mo nga naman yung damit na yan ay napakabigat at sadyang may petticoat pa siyang nalalaman. Ang bungkog. Pero nga Brahma. Ay, nasa lang bro. Ayag pa kapahakwa na ng ilong nakagpaywa ay kwam. 5 nga silang ikakasal ng mga araw na yan. Dahil nga yan ay parang kumbaga sa Pilipinas ay kasalang bayan. Pero in fairness, ang ate ko ang pinakabongga dyan. Bukod siya yung pinakamaganda, ay siya din yung may pinakamagandang damit talaga. Hawakan mo ako sa kamay. Kakalitan na naman tayo. Nag-request. Ay, saan? Dito nga dumaan si Daddy. Kaya nga. Da? Ang ina madadapa ka. Nagmuro pa sa Ng picture taking ay pumasok na nga rin kami dito sa simbahan dahil mag-aalauna na nga rin naman at mag-uumpisa na ang seremonya. At dahil nga ang ate ko ang unang dumating sa lahat ng ikakasal, kaya sila yung mauunang maglalakad sa aisle.